no one seek his own good, but the good of his neighbor. So, whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. Ulitin, kakabsat. All things are lawful, but not all things are helpful. All things are lawful, but not all things build up. So whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. Kahit kuman nga basahin, iti Ilocano na kakabsat. Kuna na iti kastoy, dagiti anin abanag maipalubos da, niyan saan da ang maipaay amin. Dagiti amin abanag maipalubos da, niyan saan da ang maipaay amin ang mamatibker. Gapuna, uray mangan kayo, uray uminom kayo, wenno uray anya nga aramiden nyo amin ang maipaay, iti dayaw ti Diyos. Madaydayaw tinagan ni Apo, ay ayaten nga kakabsat. So kumararag tayo man nakabalin nga Diyos, ang tultuloy kami nga si papakumbaba dita sa Sanwanang, gaputa ang lumi, Apo Diyos, that all things is from you, nga uray Apo Diyos, kadagiti panakabendisyon mi spiritually ita, agapukyan ka Apo. Gapuna nga iti nga gundaway o Diyos nga nasantuan, kaya't mi nga italek nga momento, tapno iti kasta, manipod ka dagiti puso, itong galmay sa kada kami, nakatune-in da ka di Apo, iti panagdengeg mi kadagiti sa mo. Mapadayawan ka kadi nga rod Apo, iti nagtetengaan mi, babae ti panakarespetan, dagiti sa o, kaya ti panangaramat mo, ti adipen mo Apo Diyos, tutuloy na kailangan iti krus mo, tapos si kati agrangrang, tinagtitengaan mi ita na aldaw. Diyaman kami, ket si kati Diyos mga daydayo, ken may tagtago. Dawatin mi dikitoy, itinagan mo, Apo Jesus. Amen and amen. So, diti Kristiyano, pumalakpak daman. Okay, so anin tayo, Kristiyano, we are claiming that we are Christian, kakabsat. So, titi Paulo nga rod kakabsat, ti mensahe ita nga bigat, I am a Christian, so my life should be for God's glory. Kaya tiyumet lang, kakabsat. Kung natayo man, I am a Christian. So, if we are a Christian, let our life be for God's glory. Aramidan tayo kumawen o masapul ko ba nga dagiti biyag tayo, ket para iti pakaiday-dayawan ni Apo Dios. So kanya tayo kakabsan, nung kitaan tayo iti Corinto, the Corinthian believers, na i-consider as carnal Christian. Di ba? So meaning to say garod, there is a carnal Christian and a true Christian, or genuine kung tayo man laangan, genuine Christian. So no carnal Christian kung tayo, ay ayaten makakabsan, they are, kung tayo kung mga they have faith in God, but they are living to their fleshly desire. Or kung tayo kung mga ginagawa po nila yung gawain ng lubong, ng makamundong gawain, di ba, kakabsan? So, nakitaan tayo dito, dahil panangaramid iti makamundong gawain, ay ayaten nakakabsan. So, sa patagay po ba natin is, we are doing that, or kung tayo kadinga, may daydayaw ti Apo. No, di ba? So, meron yung mga, kung tayo kung mga, may mga negative feedback, di ba? May mga sinasabi nila, ganyan ba yung mga Kristiyano, ganito ba, ganyan ba? So, nakitaan tayo, haan nga maidayawan ti Apo. Pero nabiblame sa ang Panginoon through our life. Kakabsat. Kasi may mga maling nakikita sila. Hindi mo lang sila sinasabi na we are perfect, di ba? Sino ang perfect sa atin dito? Wala. So, even DJ Agnagan ti perfecto, di ba? ang sabi lang natin yung perfect, ay, si ka perfecto. Pero ang gawain naman niya ay hindi naman siya perfect, di ba? Kakabsat. So, nakitaan tayo, lahat po tayo may pagkakamali.
pagkakamali. So sinasabi ba natin na nung gaputa agad di pagkakamali tayo kat maidayot hanga maidayawan ti apo kanya tayo. Ano sa palagay natin sa question na yan? Gaputa saan tayo nga perfect? Ket adadagi ti aramidan tayo nga saan nga makayayo iti apo kakabsat. So haan ka di nga maidayawan ti apo kanya tayo. Still maidayaw ti apo. So, kita ang tayo lang ang difference na kakabsan. Ayan. Ajay Kristiyano nga living for God's glory, very aware siya sa mga gagawin niya. Di ba? Iniisip niya kung tama ba o mali yung ginagawa niya. Ang dapat naging pagkakataon kakabsan nga haan tayo masiputan nga mali na pala yun. Kakabsat, haan nga isuti mga bong, 9 goods and 1 bad, haan nga isuti ang manifest yung 1 bad. Pero yung 9 goods na ginawa po natin. So, kahit kung maulitan kakabsat, ti-diferensya na ngamin, kanya tayo kakabsat, at jay true Christian or genuine Christian sinasabi natin, is si papalunod isuna kadidya aramidin na. But the carnal Christian, kakabsat, alam niyang mali, pero ginagawa pa rin niya. So, di ba? So, iba yun. Kakabsat niya, ang muna nga mali, pero ginagawa pa rin niya. Kakabsat. So, matagitaan tayo dito, no gastek iti sitwasyon tayo, kakabsat. Mabaling hanga maidayawan ti apo. Kanya tayo. That is the difference. Na hindi na haanan nga mapadayawan mo maidayaw ti apo. That's why, nakitaan tayo kakabsat, nagkamali ka, maraming negative feedback kasi mas marami yung nakikita na mali sa iyo. Pero pagka naman nakagawa tayo ng mali, still nabibless pa rin sila dahil alam nila kung paano ka mamuhay na isang Kristiyano. Yung abay nga ta, kakabsat sa ludsod, isang pagkakamali ng isang Kristiyano, nagbubong na siya. So, tithinking ko kakabsat kanti parang o-observe ko, no apay kami, though nga we are doing our best to live a righteous life, pero nagkakamali pa rin tayo at napupuna ng mga tao yun. Kaya mo nga may isang reason, what they know is we are not perfect. Wala nang pagkakamali ang isang Kristiyano. Di pagkaamok lang. Kasi, no, kitaan tayo kung magkakabsat, sorry for this. No, padi, okay lang, kahit na ng rape, di ba? Di ba? Kakabsat, kung Christian naman, kahit na kung na tayo kumanga, actually we are not ordinary or kung na tayo kumanga, we are, papada tayo dyan sa wanang diamang. Pero kahit ordinary Christian lang, no nasiputan da, lahat tayo, damay-damay. Kasi pastorano, yung Christian is very special tayo eh. Kaya tinututukan minsan ng mga tao. Iba kasi sa Katoliko. Okay, so yun nga, di ba? Kakabsat. Alam kasi nila na ang mga Kristiyano, or kung na tayo malaki ni Jay, naununod nga, nauno na dagdagsan nga parang accept that. If we say that we are born again, di ba? The word born again, isang pagkakamali, parang stage 4 cancer na. Wala nang lunas. Di ba, kakabsat? Ngayon, dito ay ayaten nga kakabsat. Being a Christian, let's say again, I am a Christian. Go. I am a Christian. Okay. Being a Christian, ay ayaten nga kakabsat. We need to do our best to act or to live for God's glory. Ikarigatan tayo magnamin kakabsat. Yan. Na rejectar, huwag na iwasan. Dahil tayo banbanag nga mapabainan, ti Diyos tayo. Di nga min kakabsat, nung nadaduma, pero dalos awan dito, diyan ka muna nila na kakabsat. Nadaduma,
unaware. We are unaware. Kadagitiban banal, nakaslang mabainanan ti Apo, ti biyag tayo. That's why, minsan, tayong mga Kristiyano, kasi hindi na nabibless yung mga tao sa atin, we are denying that we are Christian. Sometimes, di ba? Yeah. Kristiyano ka, ay kasi gusto mong mag-conform or gusto mong kaya't mo iti makisali sa mga gawain, makamundong gawain. Oh, di ba kaya dinideny natin minsan na hindi tayo Kristiyano. But alam po ba natin, pagka dinenay natin na tayo isang Kristiyano, nalulungkot ang Panginoon. Di ba? Nalulungkot din ang Panginoon, mga kapatid. That's why we need to be proud that we are a Christian. I am a Christian. Madagdayaw tinagan ni Apo Diyos. So kung dito, we became Christian when we have faith or when we believe Jesus and accept Him as our Savior. Yun yung start ng pagiging Kristiyano natin. Nung in-accept po natin. Hindi yung first time na pumunta ka sa church. Hindi yun. Yan, kakabsa. Kasi lahat po tayo alam natin magsimba. Kahit saan simbahan. That's not the first time. Hindi yun ang first time na naging Kristiyano ka. Pero the time that you accept Jesus as your Savior. Mamati tayo, kakabsa. Tauray no how many years na napangkaijay church without your faith in Christ, you are not a Christian. Christian is Christ in you. Christ in us. Kakabsat. So kung dito, ayaw nga kakabsat, we became Christian since we received Jesus and accept Him as our Savior and Lord. So, being a Christian, dapat po tayong mamuhay according to God's will. Na agbyag tayo na kasidjay pagayatan ti Apo. Kaya kuman makutaran, manipod iti 1 Timothy chapter 4 verses 6 to 16 kakabsat. Kunana dito, English lang dito namin pintugot ko nga Bible kakabsat ta. Kas lang nagpintas man ni Jay panang anana ti English. 1 Timothy chapter 4 verses 6 to 16. So, kunana dito, if you put these things before the brothers, you will be a good servant of Christ Jesus, being trained in the words of the faith and of the good doctrine that you have followed. Have nothing to do with irreverent, silly myths, rather, train yourself for godliness. So ito na yung sinasabi, di ba? Train yourself for godliness, for while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and also for the life to come. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance. For to this end we toil and strive, because we have our hope set on the living God, who is the Savior of all people, especially of those who believe. Command and teach these things. Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching. Do not neglect the gift you have, which was given you by prophecy when the council of elders laid their hands on you. Practice these things, immerse yourself in them, so that all may see your progress. So, I want progress. Kung tayo man kakausan. I want progress. Keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this day, for by so doing, you will save both yourself and your hearers. So, manipod kalating nga pasan tinasampuan na surat kakabsat, specifically, Apostle Paul wrote to Timothy.
Nya kakabsat na isurat daytoy ken ni Timoteo, but amo tayo met kakabsat that anaganan dagiti sao ti Apo ken para kada tayo amin even in the last generation. But specifically kakabsat in surat daytoy ni Apostle Paul ken ni Timothy. Ket no basahan tayo wenno utuben tayo daytoy ay ayaten nga kakabsat. It is a teaching on how to be a good servant of Christ or a good children of Christ. Sa mo tayo nga ni Timothy, he is a young pastor that was sent in Ephesus. Nya? So may sa kadagiti namati ken ni Apo Jesus through Paul's missionary journey in Ephesus. Missionary journey. So iti kinaubing na kung iti na tumatiro dyan ka 17 years old na lang hindi. Mo yung makabsat mo 17 years old nga pastor, tas lang medyo narigat nga surutan ti panakaam mo. Ay no, ti panagpastor na nagtuma. Especially that you are the leader on the community or on the church. Kakabsat, no ubing ka pa. So, but with the panang-assist naman ni Paul, napagbaligyan mo kay Timothy. So that's why Paul sent Timothy to Ephesus. Takno itikas ka iso dyan, Pastor Ejan. Kaya through that yung kakabsat, at ipanagministro ni Apostle Paul, adamo din jay, siyempre, no teacher ka ako, continuous nga isurong, continuous nga asisam, continuous mo nga agsursuro tayo, kasjay, kakabsat. So iti, nakitaan tayo dito, ay eten nga kakabsat, in palagip ni Apostle Paul ken ni Timothy about the Word of God. Nya, gadagiti sao ni Apo Dios. Ket kunana ditoy kakabsat, no aramidem dagitoy, kunana ditoy, you will be a good servant of Christ Jesus. So ang unang-unang pinupuntirya po ng Panginoon sa atin, hindi yung agpaadot ti tao. Di ba? Once that we are saved, gusto ng Panginoon na tutukan yung buhay natin. Kasi, like for example, siya yung unang nga na-save, gusto ng Panginoon na tutukan yung buhay ko para makapag-minister din sa iba. Then, parang may pyramid ko kakabsat, maala tayo, may pyramid. So, disciple to disciple to disciple. Mentor, disciple is dyan, kakabsat. So, nakitaan tayo dito, ay ayatan na kakabsat. Whatever God, dagiti sao ni Apo Dios kakabsat, we need to put in our life. And hanlaan nga muna nga sa grabon kayo, like for example, katitata, dagdag tayo sao ni Apo, hangal patinggalan ditoy. But we need to put into practice. Madaydayaw tinagan ti Apo. In order for us, kakabsat, nga no aramiden tayo, dagiti sao ti Apo, makapagbiag tayo, nakas ti pakaydayawan ti Apo. Madaydayaw tinagan ti Apo. Han kumalain nga head knowledge, nga marami tayong alam na salita ng Panginoon, pero yung buhay naman natin, walang application sa mga alam natin na salita ng Panginoon. Di ba, kakabsat? Baka bumtak pa'y panunod tayo. No, sunod yung kunada nga, natin pa-impatso. Di ba? Karga nga karga, walang lumalabas, so ma-impatso kunada, kakabsat. So ano kitaan tayo, dahil tayo head knowledge lang, without the application, sila yung mga, kung tayo kumanga, ano ba yung tawag natin dapat? Dito, kung tayo kumanga, sorry for this term, yung mga panunod sa bali, agin lalaeng. Agin lalaeng. Kasi, sa bagana, pero hindi naman niya ginagawa. Kaya sabi, live what you teach. Diba? Dapat yun. Oh. Kahit na nagtuturo natin, sinasabi natin, kung hindi naman natin ginagawa, ay saan kang agtang-tangsit, pero tangsit tayo sa marutsi ka mama. Oh, di ba? Sa marutsi ka. Hanggang nga sa uti dakes, kung nadatilagin. Hindi, nangag ka mag-itatay ka.
we will need to put into action the words of God. Kailangan po natin na gawin. So, ang goal po natin, sabihin natin, because I am a Christian, I will put into action the words of God. Sabihin po natin, because I am a Christian, I will put into action the words of God. Gagawin po ba natin yung mga salita ng Panginoon? Sinong nagbabasa ng Bible dito? Taas ang kamay. May kunti lang. Walang reading glasses. Walang reading classes. Sa mga araw, we have 7 days in 1 week. Yes? How many days did you read the Word of God? 3 times? Yung mga iba, no time? No time. No time? Okay. If no time reading the Word of God, sino sa atin ang naganan? Kung natalong ko mga nagko-concentrate sa pagdidinig ng salita ng Panginoon. Taas ang kamay. Okay. So, dalawa lang yung nagtaas. So, dalawa lang. Kahit maraming amen, hindi naman pumalo sa instruction. Kaya dalawa lang. Oh. Di ba? Kakabsat? So, ako na lang, it is very important to follow the instruction. Kahit na naman, yung mga salita ng Panginoon. Oh. Pray without ceasing. Kuna na. Ang mga kaya na sa una nga always, DJ, all the time. Na isot yung bra tayo. But in one day, how many times ka nga pray? 3 times. 7-11. 3 times, thank you Lord, mangan, tibigan. Thank you Lord, mangan ti Aldaw. Thank you Lord, mangan ti Rabii. Una-awan pa, thank you Lord na. Mangan ti Lata. And then the way to sleep, so 5 times. 5 times, okay. So, hindi, nasa sa inyo kung ilang beses po kayong mag-pray. Basta, in your heart, you know that you are talking to God. Diba? Kasi meron mga agtang-tanamitin na awan mo ijay puso na. Kung diba? Ayat na lang ako na nag-pray na ko. Pero, jerit na tayo. Lord, thank you. Pero yung nasa utak natin is yung kachat natin. So, wala rin. Diba? Kakabsat. So, nagitaan tayo dito ay ayaten nga kakabsat. Kadagiti sa ti Diyos, no haantano time man tayong agbasa, but we need to give time. Di ba kakabsat? Kailangan na bigyan po natin ng oras yung reading the Word of God. Kasi pagka agbasbasa tayo ti sa ti Apo, adu dagiti ammo tayo iti Diyos, nga isumot nga mabalin tayo, nga praktisen tinaldaw-aldaw nga panagbiag kayo. Mabalik ko na tayo, apay nga tanga na udkudi iso na nga namati, ngayon mas matured nun siya. Yan. Yung apay nga tanga, 20 years na ko, EJ, 20 years na ko nga namati, nga mabainak pa lang ang kararag, mabainak pa lang ang MC. Oh, mabain nga pa niya isang wanan, bakit kaya? Eh yung mga 1 month, 2 months, 1 year, na mas bata, sa palagay natin, dahil mas nahuli siyang nananampalataya sa Panginoon, bakit kaya kayang-kaya na niya? Oh, ano kaya sa palagay natin? Kasi naman, mga kapatid, kung gaano mo pinapractice yung salita ng Panginoon, we should always remember, kakabsat, that every time na ginagawa po natin yung mga salita ng Panginoon, God is empowering us to be mature. Manidhari ang tinagan ti Apo. Pero no, minsan natatakot ka na agad. Di ba? So wala pong growth doon. So kung na dito kakabsat, ang goal po natin is obedience to the words of God. Ito po sana yung goal natin. Sa panangaramid tayo,
nagmanifest sa uti apo kadagiti biyag tayo. So kung dito yung kakabsat, if we put into action the words of God, it will help us to prevent from sinning. Mamati tayo kakabsat. No kanayon tayo nga aramiden, kaya tayo nga i-exercise, tisao ni Apo Dios, ore no umay dagiti temptation kanya tayo, kakabsat, abuidaran na. Yan, kasi si papanunod tayo, amo tayo. Di ba? Dagiti sa uti Apo, kaya mali ito. Hindi ko dapat gawin ito. Kasi kasalanan ito sa Panginoon. So it prevent us from sinning. And another thing ko na the words of God leads us to the path of righteousness. Madaydaya ang tinagan ti Apo. Kakabsat. So maraming don'ts sa salita ng Panginoon. May do, may don'ts. Di ba? Kakabsat. So yung mga don'ts, dapat hindi natin gawin yon. Bakit kaya binilagyan ng Panginoon ang don'ts? Kasi ang mga buhay natin, ang mga katawan natin gusto ng don'ts, di ba? Kakabsat, sila kung tayo nga do not touch. Yan. Bawal ang dito. Bawal, ano ba yung pinagbabawal? Bawal umihi. Ang dami, di ba? Kadagitay padpader, kadagitay establishment, bawal umihi. No kitaan tayo kuma, hindi nila lalagyan ng bawal umihi kung walang iihi doon. Gusto saan? Kasi alam nila na may iihi doon, may umiihi doon. Kaya binilagyan ng bawal umihi. No kitaan tayo kakabsat, sometimes, pero na los benos awan dito. Sarakan tayo to sa dinno. Sometimes, mas madaling gawin yung bawal. Di ba? Mas madaling gawin yung bawal. Al-alis to nga aramiden. Saan ka nga uli dito? Kung medyo biging muli. Kasi, bakit kaya? Mas madali natin gawin yung bawal. Excited? Curious tayo kung bakit, di ba? Kakabsat. Kunada iti ubing kami na partiti manundang the father me. Maditi ubing tikimul kong dalong, kunada. Iso magalit ka imasan. Aya, kakabsat. So nga, libas-libasan tong. So, kahit kung ulitin ni Jay, kunang hindi kakabsat, kadagiti kakabsat. Kung al-alis to nga aramidin ti bawal, anya nga ta, aramidin tayo, bawal magsimba. Para lahat, curious sila, pupunta sa simbahan. Hindi nang pwedeng ganun, di ba? So, nakitaan tayo dito, ay nga kakabsat. Our goal should be obedience to the Word of God because the Word of God leads us to the path of righteousness. And it molds us according to His will. Madaydaya tinagan ti Apo. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Amo tayo amin dahil ti kakabsat nga kunana ditoy. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Kaya nga pagka adati sa uti Apo nga nang sair iti na tayo, huwag natin sabihin, kakabsat, paspasagidan na mo ni pastor. Paspasagidan na mo ni pastor. No, dali na-touch ijibiyag tayo, inranta ni pastor. Kahit ko lang maulitin man ang kakabsat, kas inawat ko ti ministry, panagministro, kani Apo Diyos kakabsat, I will not be using the pulpit. Itikas takot, padakirang kayo, or naganan, sa irin kayo. So, di ko na arod kakabsat ka, kaya kayo nga katok-tok, ka face-to-face talk. No, ada na itikas lang, dilawon tayo. I am not using the pulpit. So, kinadaman tikas lang pagkasairan tayo, it is the revelation from the Lord. Gusto niyang nga mapasaya at tayo. So we need to accept every word from the Lord.
So it molds us according to His will. Amen. So kung ano dito yung kakabsan, we need to let our light shine upon man. Diba? So dapat po, kung no Kristiyano tayo, kahit tayong maidayaw sa uti, ni Apo Diyos kadagitibiyag tayo, ang granyag tayo. Amen. Kaan nga da tayo itimang kulimlim kadagitibiyag ta, kakabsan niya. Ngayon da tayo kumate ang baling ngaranyag, silaw, kadakwada. And kung na tayo kung mga darasal is, people will see your good works and give glory to our Father in heaven. Maidayaw niya. Katagbalin nga kasti kakabsan, tarigagayan dawat nga biruken, uno saraken, suruten, adyan ang tiranyan kada tayo. Another thing, Romans chapter 12 verse 2, do not conform to this world, but be transformed. So na yung sinasabi, that the word of God can transform us. Kakabsan. Another thing, because I am a Christian, I will influence others to experience the things of God. Gusto po ba natin ito? Gabot na Kristiyano tayo, kaya kung ma-influensyaan, dagiti sabsabali, tapnon iti kasta ko na mapadasan damot, dagiti banbanag, nga anta iti ako. Anya ti anta iti ni Apo Diyos, kakalsa. Anya ti anta iti ni Apo Diyos, anta kwartana, anta kinabagnan na, anta ti ayan, Amen. di ba? Yeah. Anta ti tanna, Satisfaction. anta ti satisfaction, madaydayaw tinagan ti Apo. Kahit nung ma-influensyaan tayo, dahil isang sabali, kahit kung may bagang good influence na, tanda mo ito ang klase ti influensya. We should not be, as a Christian, we should not be a bad influence. Pero good influence. So ako among ni Kastoy. Magmarites tayo. Ni Kastoy kat Kastoy. Tanong ko yung best influensyaan tayo, i-divert pinapintas, sometimes. Mayag tayo man kan mali tayo, but sometimes kakalsad. Ana? Umaayon tayo. At dinadagdagan pa natin para masira yung kalooban niya. Di ba? Kas lang ko na tayo kung mga alam tayo ni simpatyada para kada tayo kakalsad. But hindi mo na nagkakalsad, we need to influence what is good dagiti sabsabali. So our goal in this is to become like Christ. Amen. Magiging parang kay Kristo po tayo. Anya dadagiti adda ken ni Apo Dios kakalsad. So kung tayo kahit ko lang yung bagamanan kakalsad, God wants us or wants to manifest in us the fruit of the Holy Spirit. Madaydayaw tinagan ni Apo Dios kakalsad. Sino pinatangsit ini? Awan? Natangsit tayo hindi, but now, natangsit lang ta ka na. So, natangsit tayo lang ta. Kakalsa. So, ano ang expectaran tayo na maiyakar tayo? Ano tayo sa Ilocano influence tayo? Maiyanlatin tayo. Kadagiti sang sabali. Natangsit kayo, natangsit kayo ta. So natangsit lang takalwa mo. Tanong dahil kayo nasumpat kat sa the same feather flock together lang ta. But if we want our life to be a good influence to others, kakalsa, let us, kung na tayo kung mga irwan tayo, i-exercise tayo, dagiti banbanag, wano kababalin nga adda ken ni Kristo. Tano makita ta kakabsan, dagiti kababalin nga agapu ken ni Apo Dios, kakabsan. Makita tayo ditoy maidayaw ti Apo. Amen. Madaydayaw tinagan ti Dios. Apo nga ta, nagtangsit iti kat mo tamuray kuka mo kasi nandudun na yung karakter ng Panginoon diyan. Apo nga ta iti kwakot nakaimimot itatangkot managparabo rin because nandun yung fruit of the Holy
Spirit. Nandoon yung character ng Panginoon po sa atin. Kaya no kastoy kakabsat, makita na yung changes, ijibiyag tayo. Na, makita na yung pagbaliwan, tibiyag tayo from bad to good, kakabsat. They will glorify our Father in heaven. Malidayaw tinagan ni Apo Diyos, kakabsat. So, teko na kita tayo kakabsat, we need to do our best na i-reject our negative bad nga umay kanya tayo. Kasi hindi naman naiiwasan yon. Nga adagala tayo kasi ng temptation nga kung na tayo kung mga kutkutan da, DJ dati nga kinatao tayo. There are times na kasgay, kalsa. But we need to always remember, ay Kristiyano ako. Hindi na ako kagaya noon. So dapat gagawin ko DJ banag nga pagkaidayawan ti Apo. So, iti kakabsat, we need, our goal should be to become like Christ. In 1 Timothy chapter 4, verse 12, kahit kumanin nga i-unit kanya tayo kakabsat, that very specific nga imbaga ni Apostle Paul, can may samot nga challenge or encouragement kanya tayo. Kuna na dito, let no one despise you for your youth, but set the believers an example. Kung ano dyan, kakabsat, be an example, agbalin kayo ko, agbalin ka maulidan. Kung na, kakabsat. Kung na dito, in speech. Oh, sente ko na tayo, no, nagsao tayo, nakrisan pa lang, palamuyutin tayo. Ayan. Lihain tayo, babain ka na iti sa kuti Apo. Tapos iti kasta kakabsat, ket nalamuyot nga sumre iti lapayag iti agdingay, ket ijay nga maimpluwensya anda nga napintas iti adda iti Apo. In conduct, iti kababalin tayo kakabsat. No, datayo iti troublemaker, we need to be a peacemaker now. Hanga si katipang rugyan, tiririri. Ngayon si kakumaiti, mamagkakapya, kadagiti ang ririri. In love, ito yung pinaka-the best, di ba? Kasi pag may love na tayo, lahat, detay ko na tayo kung mga saklawan na aninen, nadaday ko ayan. So ako na pa yung 1 Corinthians, nga hope, love, patient, but the greatest of this is love. Kasi uran agaramit tayo kadagiti banbanag nga nagdumapay, naawan ti ayat kada tayo. Ano ko na ni Apostle ko? Kasla piyang-piyang. Yan. Kaslang piyang-piyang na naringgo. Awan iti napintas na risuna. Agin si Sampok Kastimol. Naawan ti ayat. Simpot kito. Di ba? Like the Pharisees. Di ba? Kakalsa. They are doing what the will of God ya karara agayunan agtais offering kasi dyan arami din na DJ pero malayo ang puso nila sa kanila sa Panginoon na awanti sincerity DJ puso na even hindi na panday DJ templo kini Lazarus kini Suna kalsa so hindi pa nagkararag nagaganan nalastog pailain di ba? Amoy yung word nalastog sorry for this term kalasa Malastog proud pa ilaan niya. Apo, ayaw na, ibaga na amin. Kini Apo, aramitin na. Niya. Agar kararagat, mamin ko timay sa alda, agar ayaw mara, agar tinagtikas-tikastoy. Niya. Tinagyaman ako na na. He did not acknowledge that because of the grace of God. Kakawsa, agyaman na, kunana, tasaan na nga kaskaday to'y, kunana. Kadijay kadwa na agkarkararagat. Ngani, tax collector, I should say, hindi sila sa lokal. Yung tax collector niya, agyaman at tasaan lang ang kaskada ito, yung kunanan, hindi kadwana. So, nagiging proud pa siya sa mga ginawa niya at sinabi niya pa sa Panginoon. Kalsa. So, nagkunanan ang kalsa na Jegon, tax collector, hindi niya maiangat yung ulo niya sa Panginoon. Kahit kunanan, pakawalan lang ako, diba? Napan nga humble, hindi sangwanan ti Apo. So kunana, the question is, asin mo kadakwada, ti umuna nga napakawan.
So, ang important po sa atin is may pagmamahal po tayo sa lahat ng ginagawa po natin. Especially sa Panginoon at sa mga kapwa natin. Be an example. So, ayatin tayo kakabsan nila. Kat, imalagati kakabsan, no ngamin kayat mo ti pinabanbaliwan iti Apo, kat kayat mo nga iprak-practice data nga karakter ni Apo Diyos Diyan mo, oray sa dino. Talaga dala-dala. At damot dito ko na kakabsan, no talaga mo insuko pa yan ang anay, tiki na siya asin nung ken ni Apo Diyos, kakabsan, makapag pamarang tayo man ita, pero rumor-rumor niya. Di ba? Rumor-rumor. That's why, kakabsan, at tutuloy ko mga, alay tayo, tipuso tayo, iti Apo, and let us always evaluate ourselves that am I a genuine Christian? In order for us to influence others, tapos itikas na kakabsan, na-experience naman, na itibanbanag para iti Apo. Can be Apo Diyos ka na kakabsan. So in Micah chapter 6 verse 8, kung nanay dyan, kung nanay God's requirements is we need to extend justice, kindness, and humility to others. We need to do what is right. Gawin po natin ang tama para ka-impluensya ang dagiti sabsaban. So kung na dito, humility means does not believe that they are better than others. Totoo po ba? Nga, oray ato dagiti accomplishment tayo, parang mas prominent po tayo, hindi natin ina-acknowledge na tayo yung supreme, superior, kaligjelesa na sitwasyon. But, tako na ito ay not believing that you are superior than other. Naglagipan tayo kakabsat that we are all Christian and we are all precious in God's sight. Iti mata ni Apo Diyos agpapada tayo. Kasi iisa naman yung Panginoon na pinati tayo. May maysa. Saan nga lang nga ito day Diyos nga pinatinta ng luwas lang nangat nga po kami. Yeah. Pero iisa po yung Panginoon na in-accept at pinati tayo kakabsan. Nga pinati tayo, itibiyag tayo. That's why iisa po tayo sa paningin ni Apo Diyos. No, precious tayo amin. Halakit kita ni Apo Diyos na as a pastor. Halakit kita nga as a pastor, kakabsa. Bakit kita na kasmay sa anak na? Kaya urepen ka na kayo, kung na yung miyembro tayo kakabsa, kita na tayo amin kasmay sa anak na. So, naglagipon tayo dito. That's why, dapat po na magiging humble po tayo sa lahat. Numas na ang angat ka kuma, iti kasasaan, or kung na tayo kumanga na sirsiri or whatever, kakabsa. Naglagipon tayo, ayaten nga kakabsa. It is by God, hindi tayo. Hanggang tayo din dyan. Pero ang Panginoon po, yung nagbigay sa atin ng mga success na buhay or whatever na tinarigagayan tayo. Kaya yatin nga kakabsat. So kung nakalagyan ng girabi, YP service tayo o kakabsat, activity tayo. Mabalin nga, kasi siya ka na nakakalis. So accept ko din dyan. And most of them are kada iti koleyo. Kaya di ko na kayo kakabsat, mabalin nga, nangat nga po kayo ito adong ito ti akmuyo, ngayon siya, kasi nag-college kayo. Even in your profession, kung kanya kakabsat. Pero, sabay ko man, ta-acknowledge tayo tulanta, nga, i-direct kayo kadagiti sa uti ako. Diba, kakabsat? Kasi, yung mga nagijadadala dahil singular, hindi naman lahat sa Bible. At dahil po si Brother Sayan, hindi ko ang nalijayan na kasang appeal na every school ikan dati time na makapagturo ng salita ng Panginoon. Parang gano'n. Sa Amerika yan. Okay? Sana dito rin mga kapatid. So, ito kakabsat ko na ito, we need to stay humble
na inangat na po tayo ng Panginoon sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kung mga pagalingan ang aduti ka ba ilang tayo, ay ayatan nga kakabsat. Masapol nga i-acknowledge tayo, bigyan tayo, nga gapo iti Apo, in order nga iti tayo tidayaw iti Apo. Huwag natin akuin, unhan tayo nga alagin, nga dayaw iti Apo. But ang gagawin po natin is, we thank the Lord. Ang yaman tayo iti Apo, kasi in level up na, ti kasasaad tayo. Maday dayaw tinagan ti Diyos. So kung ano dito yung kakabsat, every accomplishment or success in our life is not because of ours, but because of God. So, everything should be for God's glory. Dayaw lang ti Apo. And the last one, Apo, permilang yung dito awan ti fan ka. And the last one ko na dito, because I am a Christian, I will persevere in going when tough things come. Kaya chiwa kapsan, gabot na Kristiyano tayo, kung may man dagiti panagsagabang, dagiti problema, dagiti trials, agtutuloy kalantang at serviti Apo. Amen. Nadukwarta tayo ang serviti Apo. Naadukti produkto tayo ang serviti ti Apo. Magarutawang marta tayo. Madali tayo tinagan ti Diyos. Haan ko mga dagiti agdain kada tayo, when sitwasyon tayo, ti mangibaga nga agserbi tayo iti Apo, when magdaydayan tayo ti Apo. Kakalsan. Kasi haan nga dagiti addaw, when maanya dagiti sitwasyon tayo, ti manghukod, iti kinadakkel ti Apo kanya tayo. Nada tayo tinapintas ng kasasaan, we can declare that our God is great. Diba? Lahat pagka mabenepisyaran ti biyag tayo kan, we are saying, we are declaring wherever we are that our God is great. Yan yung may problema nga Roday. God is still great. Pero hindi na mabigkas ng bunganga natin the word great. Great. Nakakatalsan, kaslang imadayo, DJ word nga great. No umay dagiti problema ti biyan. Talagang tuma, at dakay ti sitwasyon nga saan nga nasayaan, narigat ka pa yung umuwi simbay. Nga, nakamisoot tayo laang. Kakabsan, narigat ka pa yung nga, kumaruba, tanong ibagam nga, agyaman ka ti Apo. Nga, at datay na tayo dyan ulit tipag tainganin, ag susurong, ag pupuntot. Yan. Observaran tayo, tibagbagi tayo kakabsan. At ang problema tayo, nalaklaka tayo nga agpuntod, di ba? Ngun saan? Saan? Agkararag. Napintas na ba nagkakabsan? In good and bad situation, we need to communicate to God. We need to trust God. So ito kung kuna tayo maroon, whatever situation, ang uunahin po sana natin is ang Panginoon. Nagsakit ka, hang agas na sigod. Hang nga doktor na sigod. Magpaagas ka ni Apo Diyos. Kung iti pa nagkararag mo, hang ka nga inagasan instant ni Apo Diyos, kanya ka ditiwagas mo Apo, tanong maagasan na, agtumarak ka din. Kung makonvince ka nga agtumarak ka tayo sa aramatin ti Apo, alaki kararag mo na ti agas. Natumarang, kung naging bag ka, hang nga di agas, tinang agas ka niya tayo. Hang nga di medicine, ti rason ape nga naagasan ka. But ginamit po yan ng Panginoon para aglain tayo. So, we need to acknowledge God. Unang-una po sana natin. So, nung mabibig tayo, ti panagtignay ti Apo, ken ti panakabalin ti Diyos, anyaman nga klase ti panubog ti panagbiag, makapagpursigi tayo lang tang agdayaw when mag-serve ti Apo. Hindi yung magiging rason na adaka, awan ka. Yan. Kaya tingnan ka lang tayo yung advice na ito mga kakabsat. Iti, tiyempo ti panubog, at kumapay nga umasigig tayo.
Ta iti asident tayo iti Apo kakabsat, hindi natin namamalayan in His own way gumagawa ang Panginoon sa atin. Sa kanta nga ko na even when it seems I can see He's working, He is still working. Urehang ko makita na ang trabaho ti Apo, He is still working. No jak marit na, when I can feel that He is working, God is still working. Di ba kakabsa? Ang trabaho ti Apo kada tayo. Tati Karina kada tayo, ayaten nga kakabsa. I will never leave you nor forsake you. Ito po yung pangako ng Panginoon sa atin. No kunanay I will never, the word never. Di ba? The word never, meaning to say, hindi lang sa good times or bad times, but never. Never na kaya. So talaga ang mga kaya. Di ba, kakabsa? So never naawan ti Apo. Kanya tayo kakabsa. Ngayon kan kanayon nga adda ti Diyos kada tayo. Tapnon even in times of trouble, in times of trials, we can still go or pursue serving and honoring, glorifying our Lord Jesus Christ. Maday tayo tinagan ti Apo. So ang goal po natin, if we persevere in trials na kabsat, is we have that growth or maturity. Kasi yung enjoy pa na exercise tayo, faith tayo, di ba? We are growing in our faith to God. At tipan nakaamu tayo, iti Apo. Hindi lang sana sinasabi natin that God is our salvation, God is my provider, but in all aspect of our life, we should experience who God is in our life. Hanggang hindi mo nararanasan ang isang bagay na gagawin ng Panginoon sa iyo, sa atin, hindi mo maidedeklara kung sino ang Panginoon sa iyo. Di ba? Alam ng lahat that God is our salvation. Alam ng lahat. Pero alam mo ba na God is our healer? Na-experience mo na ba? Alam mo ba na God is our provider? Na-experience mo na ba? Kailan mo na-experience? That time na parang walang-wala ka. Pero ATM, nandyan na siya. Ang ATM po namin dito is addan to no madamdama. At the moment, addan. Addan to. Adda ton madamdama. So, kung connect tayo DJ ko na nga, God is never left 1 minute behind. The time that we need, anything that we need, not only monetary or whatever, everything that we need, addan to madamdama. If we trust our living God, if you want to experience who He is in our life, madaydayaw tinagan ti Apo. So gapuna nagalay-gay tayo kalat na kumaan, kinagtutuloy tayo ag-serve, even kadagiti tiyempo nga mapadas, dagiti pamati tayo iti Apo. Because hindi natin alam, kung nanangarad Romans chapter 8 verse 28, all things work together, all things, di ba? All things bad and good, all things work. Work together for good sa mga sino? To them that love God. Kaya pagka minamahal mo ang Panginoon, you need to persevere even in times of trials kasi gagawin ng Panginoon na para sa ikabubuti po natin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya tinayan ti Apo. That's why, mula nakakabsat, if we undergo trials, in 1 Peter chapter 4 verses 12 to 19, basahin niyo itong kakabsat, do not be surprised kung nanay dyan saan tayo umasdaaw. Taurepe ni Jesus Christ, di ba? Nagsagaba iso na. But we need to be rejoiced. Ala, problema tayo, agragragsak tayo. Kung nadan akit, adabag kantin tayo. Yan. Naragsak ka, apay, naragsak ka, masakit ka. Kakalsan. Because, kung na rin dyan, ang tayo iti Apo, kakalsan, kat agsagrap tayo, kadang ti panubog ti biyag. We need to be rejoiced because we are blessed. Wala, nagasat tayo gaya, kakalsan. Even in times
of trials. So, ang gagawin po din natin is, everything we undergo is, we need to commit to the Lord. Kasi kung nalagay dyan, hindi nagkararag ni Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, kakabsat, imay iti panlubog, iti panagbiag na, kaya kung nalagay dyan, namintlong nga nagkararagat iti Apo, kuna na, nga umadayo kumakanyak dagitoy, kuna na. Ngayon, tisongbat ti Diyos, kuna na dyan, 2 Corinthians chapter 12, verse 9, tisongbat ti Diyos, kuna na, my grace is sufficient for you. Yan. Ti parabol ko makaanay. Ken ka? Yes. So imbes nga binagmot ti Apo ti siit ti biyag na kakabsan, hinayaan po niya na maramdaman ni Apostol Pablo yung mga pagsubok sa buhay niya at nakita po ng Panginoon kung paano lumaban si Apostle Paul kung nakasano kakabsan nga nagtalag ken ni Apo Diyos. So ako na my grace is sufficient for you. Kaya tayo nagduma, kararag tayo awan na sigog, di ba? Instant, magkakakalsa. But there is a time na pahayaan ng Panginoon na agad-dergo tayo dyan. Kasi gusto niya mapabuti tayo. Gusto niya mag-grow po tayo. Kaya ijay pa ng lasag tayo, di may sa kabanag itibiyang tayo kakalsa. Hindi nawawala po yung grace ng Panginoon dito. Sufficiente. So we need to trust our God. Madaydayaw tinagan tirapo. And keep declaring and claiming God's promises over any situation. So maraming pangako ang Panginoon. Nagapot time to read the Bible, but we thank the Lord kasi may time po tayo na to listen the Word of God kakabsat. Kung ano yung alam po natin na promise ng Panginoon po sa atin, let us claim. I-claim po natin. Dati narigat nga sitwasyon, Lord, sabi mo sa amin, sabi mo sa akin, let us claim personally. Sabi mo sa akin, hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako iiwan. So, you know my situation right now. So, ang talga deta nga karim ako. Kat among matulungan na. So, mabibelisyon na nagiging panag ko na ni Apostle Paul kakalsa, when I am weak, I am strong. Hindi nakapuyak ko na napigsana. So, paano yan, di ba? Parang salungat. Di ba? No, apay nga na ibaga ni Apostle Paul, ayan din nga kakalsa, hindi awan, di ka ba ilan. Mabalin siguro nga in his own mind, kaya gumawa din si Apostle Paul. Pero nung walang-wala na siya, walang-wala na siyang lakas, he surrendered to the Lord. Yung pabitbitnan, yung paawitnan kaya ni Apo Diyos, bahala ka din Apo, awanti ka bagalakon, di ba? Kaya nga nung isurrender na lahat ni Apostle Paul sa Panginoon, doon naman gumawa ang Panginoon, ang mas malakas na Diyos kaysa sa Kanya. Maday tayo tinagan ka po. That's why, my dear brethren, let us know the promise of God to us. Nung kalagti tiyempo nga kasapulan tayo, and in our everyday life, we can claim His promises to us. In order for us that as we go through trials or tough times in our life, we can still continue glorifying, worshiping, and serving our living God. Madaydayaw tinagan ti Diyos. So lahat po tayo ay Kristiyano. Lahat po tayo ay Kristiyano. Because we are Christian, we will put into action the words of God. We should influence, a good influence to others to experience the things of God. And we need to persevere in tough times because we know that there is God who can help us anytime. Madaydayaw tinagan ti Apo. Lahat po tayo sabihin natin, I am a Christian. So I live to be for God's glory. Kaya tayo kakabsan, na may daydayaw ti Apo, kanagitibiyag tayo. Sa pala ko man, taanin tayo, may dayaw ti Diyos, ang mapabainan ti Apo, kaya dagiti tao, kung nada makita dagiti tao, kaya na siya asin mo ti Apo, kaya kumasidig damit, kaya ni Apo Diyos. May dayaw tinagan ti Diyos. Dawatek na tumakder tayo aning kakabsan. And as a conclusion of this message,
Dawatek man nga kantaan panlidya, you deserve the glory. Truly that our God deserve the glory. Kaya, iti parang kanta tayo. Namnamin tayo man iti mensahe ti Apo. Bibigyan or riknain ko that truly that you are a genuine Christian. Kahit no Kristiyano ka, agpaay ko matibiyag mo, kas pakaidayawan ti Diyos. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our voice in worship as we lift your holy. Come on, let's sing for the Lord. You deserve the glory, yes, oh God, and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory, yes, you deserve the glory, oh God, and the honor. Lord, we lift our voice in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Yes, oh God. There is no one else like you, for you are great. Yes, truly that you are great, oh God. There is no one like you. You deserve everything from us, oh God. You deserve to be praised. You deserve to be glorified in our life. We thank you for you are the reason, oh God, of why we are living today, Lord. You are the reason of everything, Father God. That's why, Lord, we are saying that you are great. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. Agdi kami, Apo Diyos, ikiday pinagdaw. Nagdaydayaw, kinagdaydayaw, kenta ako. We thank you for your great love to us, for sending Jesus Christ to be our Savior and Lord. At iti panangawat ni kani Apo ni Jesus, nagbalik kami Apo Diyos na Kristiyano. We are now your children, O God. At agdada Apo Diyos, nagitirumbeng nga namigan ni tapos sila nga amami nga nainbalitan. Maidayaw kada kami, Apo Diyos. At mabalin kumanga ko na enda ikidag tao nga makakita kada kami. Like Father, like Son. Because your character is manifesting in us, O God. Gapuna nga ibigay din na kanito, Lord. Help us to put into action your words, O God. Sagpaminsan, Apo Diyos, nabigat ming aramiden dagiti saon. But by your grace and by your power, we can do all things through you, Jesus Christ. Makalagiti karagatan na gumdaway, Apo. Kabaelan niyo, Diyos, dagiti sa amin na banbanan. Gaputaad ka, Apo. May isu nga mga pizza kada kami. At ka nga Diyos, may isu nga tumulong
amin, Apo Diyos, dagiti kababalin, Apo, nagrangyag kadagiti tattao, makita kadagiti biyag mi. And they will be amazed, Lord, no siya sino, Apo Diyos, ti Diyos, ti kakalagda ka nga biruken, Apo. Lord, we thank you even in the tough times, O God. For we know, Lord, that being a Christian, we can persevere because that is one of the fruit of the Holy Spirit. That's why ako, galing nga pagsataan ko Diyos, tulungan na kami, katagtutuloy kami ako Diyos, mapalang to ako, mapalagda, kaya ipamaginitan ka, katagtutuloy kami ako Diyos, magservikan ka ako. Kaya talaga ito nga banbanan, si kalain, si maidagdayo, kaya may kang tanggong, kaya ito Lord, we thank you for your words. We thank you for everything. We thank you for your presence. We thank you for this day. We thank you for the things that you are still going to do to our life. Because ang muli